Umani ng matinding atensyon online ang palitan ng pahayag ni Vice Ganda at Kim Chu nang tawagin ni Vice na katsipan ang ilang fans ni Kim matapos ang kanyang Famous Broadcast Arts Awards acceptance speech. Alamin ang kwento sa likod ng controversial na remark na nagdulot ng kaba at yumanig sa friendship ng dalawang kapamilya stars. The Philippine Showbiz List presents, Sino ang mali sa katsipan issue ni Vice Ganda at Kim Chu? Vice clinched 2 Famous Broadcast Arts Awards. Dobleng karangalan ang naiuwi ni Vice Ganda sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards na ginanap noong July 20, 2026. Kinilala si Vice bilang Best Host for Entertainment habang itinanghal namang Best Variety Show ang It's Showtime. Personal na tinanggap ni Vice ang dalawang parangal bilang kinatawan ng programa. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat siya sa madlang people at ibinahagi rin ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa loob ng mahabang panahong pag-host ng live noontime show. Bilang pagkilala sa kanilang sama-samang tagumpay, inialay ni Vice ang natanggap na parangal sa kanyang mga co-hosts sa It's Showtime. Isa-isa niyang pinasalamatan sina Ann Curtis, Vong Navarro, Jong Hilario, Ami Perez, Ogie Alcacid, Jugs Hugueta, Teddy Corpus, Karil, Jackie Gonzaga, Ayon Perez, MC, Lassie, Sian Dominguez, Darren Espanto, Ryan Bang, Brent Manalo, Ralph De Leon, at ang It's Showtime Baby Dolls. Gayunman, napansin ng ilang netizens na hindi nabanggit ang pangalan ni Kim Chu sa speech. Dahil dito nagpahayag ng pagkadismaya ang ilan sa mga fans ni Kim at naging usap-usapan ang issue sa social media. Vice responded to backlash from Kim's fans. Hindi pinalampas ni Vice ang mga batikos na ibinato sa kanya ng ilang fans ni Kim matapos ang kanyang acceptance speech. Nagsimula ang issue ng maglabas ng komento ang isang fan sa X kung saan question ito kung bakit hindi nabanggit ni Vice si Kim gayong isa ito sa main host ng show. Ayon pa sa netizen, nakapagtatakang naalala pa umano ni Vice ang ilan sa mga bagong host ngunit hindi ang pangalan ni Kim. Agad itong sinagot ni Vice at tinawag na toxic ang ilang fans na patuloy na bumabatikos sa kanya. Kasabay nito, tinag niya si Kim sa kanyang post. Isa pang netizen ang nagsabing hindi sapat na dahilan ang kawalan ng prompter upang makalimutang banggitin ang pangalan ni Kim at nagparatang pa ng umano'y favoritism. Muli itong sinagot ni Vice at tinawag na katsipan ang asal ng ilang fans at muling tinag si Kim. May isa ring fan na hinikayat si Kim na huwag hayaang mabawasan ang pagpapahalaga sa kanya at nagpahayag pa ng pag-asang umalis na ito sa It's Showtime. Bilang tugon, sinabi ni Vice na nagpapakita lamang umano ng labis na entitlement ang naturang komento. Kim defended her fans and sided with them against Vice. Bilang tugon, hindi sumang-ayon si Kim sa naging paglalarawan ni Vice na katsipan ang ipinakitang reaksyon ng ilan sa kanyang mga fans. Ayon kay Kim, wala na sana siyang balak pang magsalita tungkol sa issue. Gayunman, naniniwala siyang hindi dapat tawaging katsipan ang naging damdamin ng kanyang mga fans, na aniya ay maaaring bunga lamang ng kanilang pagmamahal at pagiging protective sa kanya. Nilinaw rin ni Kim na hindi niya kinukonsinti ang anumang hindi magandang asal ng kanyang mga fans. Sa halip, umaasa siyang mauunawaan na ang kanilang naging reaksyon ay maaaring dulot lamang ng kanilang agarang emosyon sa nangyari. Binigyang diin din ni Kim ang kahalagahan ng mga fans sa buhay ng mga artista. Aniya ang patuloy na suporta at pagmamahal ng mga ito ang nagsisilbing inspirasyon at dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ang kanilang trabaho. Sa huli, nanawagan si Kim sa lahat na pairalin ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Vice disagreed with Kim over toxic behavior. Hindi sumang-ayon si Vice sa pananaw ni Kim na mas mabuting hindi na niya sana pinatulan ang ilan sa mga fans nito na bumabatikos sa kanya. Ipinaliwanag ni Vice na kahit nagpapasalamat siya sa pagmamahal at suporta ng kanyang mga fans, hindi yon sapat na dahilan upang konsintihin ang anumang asal na nakasasakit sa ibang tao. Aniya, hindi niya hahayaang maipagpatuloy ang anumang uri ng toxic behavior kapalit lamang ng patuloy na suporta ng kanyang fans. Nagbigay pa siya ng mensahe para sa kanyang mga fans na tinatawag niyang Little Ponies at pinuri ang mga ito dahil sa pagiging responsable at maayos mag-isip. Binigyang diin din ni Vice na ang pagpapahalaga sa mga fans ay hindi nangangahulugang kukonsintihin ang maling asal ng sino man.
Bilang halimbawa, sinabi ni Vice na maging ang sarili niyang ina ay hindi niya nabanggit sa kanyang acceptance speech sa FAMAS. Sa pabirong pahayag, sinabi niyang sana ay wag din siyang batikusin ng mga kamag-anak ng kanyang ina dahil dito. Sa kabila ng naging palitan nila ng pahayag sa social media, nilinaw ni Vice na wala silang alitan ni Kim. Ayon kay Vice, patuloy silang nag-uusap at nananatiling magkaibigan. Samantala, nagbahagi naman si Kim ng isang meme sa kanyang social media account kung saan gumagawa siya ng heart sign, kalakip ang mensaheng nananawagan na pairalin ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Nang muling magsama sina Vice at Kim sa It's Showtime noong July 21, 2026, personal na humingi ng paumanhin si Vice kay Kim. Sinamantala rin niya ang pagkakataon upang batiin ng congratulations si Kim at ang iba pa nilang mga kasamahan sa programa kaugnay ng kanilang mga natanggap na parangal.